Anyway, mga balita mamaya, abangan ho ninyo at ang issue na pag-uusapan po natin today. Samantala po naman, ano ba ang ating food for the soul and food for the spirit today? Napakaganda ho ng mensahe mula sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Ang sinasabi po is, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Okay? Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Ganda, no? Napagnilay-nilayan po ngayong umagang ito ng Miyerkules, which is Mama Mary's Day today, Baclaran Day sa mga Katoliko, sa mga deboto po ni Mama Mary dyan sa Baclaran. Yung pinabasa ho natin dito, nakasulatan sa Biblia, mga kaibigan, na isinulat po galing kay Haring Solomon. Diba? Kilala niyo si Haring Solomon? Opo, hindi po siya si Haring Solomon na may alagang mga pagong. Si Haring Solomon po ang pinagpili ng Diyos kung anong pipiliin niya sa buhay niya. Diba? Yung kayamanan or wisdom. Ano ba sa Tagalog ang wisdom? Ano yun eh? Katalinuhan. Wisdom. Tama, katalinuhan, diba? Ang pinili niya, wisdom, partner. Kasi sabi niya, sa wisdom, yayaman ka. Kasi matalino ka eh. Diba? Makakapag-isip ka. Yung kayamanan. Kung wala kang wisdom, o di ubos. Totoo yan. Diba? Yan yung minsan doon sa mga nananalo sa mga loto, mga ganyan. Yung iba, hindi na nila alam kung paano. Sobrang overwhelmed siya doon sa laki ng premyo. Talaga. Anyway, dito po sa binabasa ho natin, dalawa ho yung payo dito. Kung titignan ho ninyo, at babasahin natin mabuti itong kawikaan na to, dalawa ho yung payo dito. Alright? Yung isa po ay babala. At yung isa po ay pangako. Gets nyo? Yung una ay babala sa atin, pangalawa ay pangako. Okay? Dakilang pangako ng Diyos sa atin. Di ba? Ano po yung payo? Tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso. At sinasabi dito, kilalanin ho natin siya sa lahat ng ating mga lakad. Now, ano ho yung babala? Ang babala po, mga kaibigan, ay asawa ni Babalo. Pero lang, dinadagdagan lang namin ng para magising-gising kayo sa usapin natin. Okay? Bakit hindi nagcha-charge? Ano naging problema nito? Sira na. Ayan. Sira na yung charger. Bumili ka ng bago. Ay, may magpapakain ngayon. Alam ko din eh. Sabi niya, Miyerkules eh. daw. Yung anak ni Judge. Anak ni Judge yan, di ba? Mapakain daw siya. Judge ba? Judge tatay mo, di ba? Dati. Judge ang tatay mo dati, di ba? Judge kako ay Hindi daw. Abogado. Yun yung payo, Darlene. Ito po yung babala. Anong nakasulat po sa babala? Na huwag tayong mananalig sa ating sariling kaunawaan. Talino. Diba? Minsan tayo ho kasi masyadong talentado. Sa sobrang talentado natin, nakakalimutan natin na meron tayong Diyos na nandyan na tumitingin sa atin. Diba? Nandyan na inaantay tayo at nagbibigay ng payo po sa atin. Oo. Diba? Yung dakilang pangako niya, yung kanyang ituturo sa atin ang mga landas patungo po sa kagaganda na buhay po natin. Marami hong pagninilay-nilayan sa Bible verse na yan mula sa Proverbs o kawikaan. Diba? Lalo na doon sa huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Diba? Do not lean on your own understanding. So we're talking about physically here. Physical. Pumanig sa physical. Dahil minsan, nawawala ho tayo sa balanse.
sa buhay po natin ito. Yung pang physical at pang spiritual, di ba? Oh, minsan ho, masyado nang mabigat yung physical, hindi na ho bumabalanse, gumagano na ho. Tama? Hindi natin alam paano balansehin po natin. Kung gusto nating mapalapit sa Panginoong Diyos, Darlene, dapat bigyan din ho natin ng, sabi nga ho nila, bigyan natin ng importansya yung pang-spiritual po natin, no? Oo. Kailangan maunawaan po natin yung para po sa pang-spiritual din ho natin. Dahil kung hindi, napapalayo tayo sa ating tagapagligtas. Sa ating Ama sa langit, napapalayo tayo kay Jesus na siyang daan patungo sa Ama sa langit. Diba? Hindi tayo nakatuon kay Kristo. Tama? Nakatuon tayo sa kumikinang na Diyos po natin. Okay? Sa buhay po natin ito bilang mortal, hindi ho tayo immortal. Kailangan ho nating pumanig sa ating tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Magtiwala ho tayo. Ipahayag po natin ang ating suporta, hindi po sa mga politiko na sobra bagang ginudiyos nyo yung mga politiko na sinusuportahan po ninyo. Akala nyo, kilala naman kayo, hindi naman. Diba? Kita nyo yun? Grabe yung support nyo, 100%. Halos magpakamatay kayo dyan sa mga sinusuportahan po natin. Sorry po sa mga politiko, ha? Diba? Mga artista. Diba? Grabe yung support nyo. Nakikipag-away pa even Nakikipag-away kamag-anak kayo. mo, aawayin mo. Ginagawa nyo ba yan sa ating tagapagligtas? Aba, yan po ipagbulay-bulayan po natin. Ating pong pagnilay-nilayan yan. Kaya mong gawin, suportahan ang isang artista. Buong buhay mo, naloloka ka sa K-pop. Grabe yung di ba, support mo. Ang tanong, ganyan din bang suporta mo sa lumikha sa atin, sa amang lumikha sa atin, sa sugo, sa anak ng Diyos? Di ba? Hay nako. Sabi nga ho, mga kaibigan, dapat ngayon pa lang ipinag-iisipan na ho natin niya mabuti. Kailangan natin itanong sa ating mga sarili paano tayo mananatiling nakatuon at hindi nananalig sa ating mga sarili lamang, di ba? Sa ating buhay po, mga kaibigan, na temporary, ika nga ho. Alam mo, dito sa mundong ginagalawan natin, Darlene, dito matindi ho ang laban po dito. Ng masama at ng mabuti. Kaya dapat, pag nilay-nilayan po natin yan, at isipin po natin kung ano ba ang tama at mali sa buhay po natin. Diba? Paano tayo mananatiling warriors of God? No? Yun yung pinaghahandaan natin dahil matindi ho talagang laban dito po sa sa mundong ibabaw na ito. Diba? Paano natin mapapagtibay yung tiwala natin sa ating tagapagligtas, sa Panginoong Diyos? Paano natin makikilala at susundin yung tinig po ng ating Panginoon Diyos at hindi po yung tukso dito po sa mundong ito na ginagalawan po natin. Okay? So, sa lahat ng bagay na gagawin natin, Darlene, bata man tayo o matanda, sa lahat ng galaw natin, sabi ho sa Biblia, ulitin natin, ang sinasabi, tumiwala tayo sa Panginoong Diyos na lumikha sa atin buong puso. Diba? Hindi lang yung nagdadasal ka dahil para lang sabihin nagdadasal ka. Maliho yun. Diba? At huwag tayong manalig. Minsan, dyan tayo nabubulag. Manalig sa sarili nating talento, sa sarili nating galing, na galing din po sa Panginoong Diyos. Diba? Hindi pwedeng sabihin, hindi, galing sa akin yan eh. Pagkabata ko pa lang, bata pa lang ako inborn na yan. Walang inborn girl, boy. Lahat yan, talent yan. May mga singer na hindi dumaan sa partner? Sa training. Yung mga sumali-sumali sa di ba? Tulad ko, Darlene. Na ko na lang, magaling akong kumanta.
Si Mama Olive, ganun din, kumakanta yan dati. Di ba? Iba-ibang talento po, mga kaibigan eh. Di ba? Kasi kahit anong kunin mong kurso talaga eh. Di ba? Yung gusto mong kurso sa buhay mo, lalabas at lalabas yung, yung bigay sa'yo ng Diyos na talento na gagamitin mo. Correct. Di ba? O, alimbawa, yung mga pastor, yung mga pare, hindi naman nila alam na ganun sila eh. Pero unti-unti, di ba? Nadidiscover nila na sila pala ay gagamitin ng Panginoon para ipahayag ang kanyang salita. Amen? Amen. Tinan mo, ang kagandahan ng pandemic na dumating po sa atin. Alam niyo ba kung anong kagandahan po nun? Di ba naging online lahat? Ang misa online, ang pagsamba online, di ba? Nagtuloy-tuloy na siya. Ngayon napakarami hong mga alagad ng Diyos ang nag-online na to share the good news of our salvation. That's a good thing about it. Di ba? Nagagamit na siya. Although, on the other hand, may kita din kasi yan eh. Pero ang maganda doon, kung ang kita na yon igagamitin para sa charity. Di ba? Ayan. So, minsan, gusto ko magpasalamat pala, Darlene, dahil yung sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit, nasilip ko minsan, kasi di ba, kinakat ni Patrick, si paring Patrick Lasana, si Brother Patrick, tapos pinupost niya sa Alam mo, tuwang-tuwa ko ng isang nakaraan, nakita ko, naka 7,000 views tayo. For the Food for the Soul, the Spirit. Sabi ko, wow, God, thank you. Meron pala kaming, kahit pa paano, meron palang kaming na-isi-share na maganda na pinanood ng ating 7,000 plus na mga sabi na dito, nananalig, di ba? Nananalig po sa inyo. Alright? Sige. So, yan po muna ang ating pag-usapan today, mga kaibigan. Manalig tayo sa Panginoon. Huwag ko sa sarili natin. Huwag kang hambog, huwag kang mayabang. Huwag mong ipagmalaki kung sino ka. Huwag lumaki ang ulo mo kung sikat ka na. Huwag ganon. Sandali lang yan. Madaling bawiin yan. Mahirap pa magsisi sa bandang huli. Tandaan nyo yan. Huwag nyo ipagmamalaki anong meron kayo ngayon. Hindi nyo madadala yan. Pagdating ng araw. Ganon lang yun. Alas 6:17 ng umaga. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño, OMOK sa 774. Alamin nyo yung babala at pangako sa inyo, yung dalawang payo. Sige. Sa issue pag